Kung sana bukas may Ibalik niyo na yung bata. Walang kasalanan yung bata. Binilig na po si Baby Cherry, oh. Oh my God, Cherry! Baby! Alfred De Leon, Sino to? mag-ingat ka. Dahil baka ang asawa mo na ang sumunod. Ganti tayo, Julie. Ngayon pa, na lumalakas na ang puwersa natin laban sa kanya. Natawag mo raw ako. Django? Julie? So I guess, introductions are not necessary. Hinarap ako ni Salve. Salve? Sandali lang, saan niyo ba ako dinadala? Sige dito! Asawa mo nga sabi ako eh! Buhay si Salve. Kamusta ka, Bia? Salve? Paano nangyari yon? Naniningil ako ng utang. Wala akong utang sa'yo. May kinuha kang hindi para sa'yo, Bia. Hindi ka na niya mahal. Nakalimutan mo ba ang panlalokong ginawa mo sa kanya? Pinagtapat na sa akin ni Harry. Ikaw ang pumatay kay Harry? Alfred, tinakot-takot niya ako at pinagbantaan. Ikaw ang nananakot sa amin? Ikaw ang nagpakitam sa anak ko na niya! Alam mo ngayon, pwede na patayin. Si Salve! Iba na siya ngayon. Matapang na siya. Pinagpapawisan ka yata. Oka! Itapon niyo nga itong basurang to. Meron siyang baril. At may mga bodyguards. Alfred, merong makapangyarihang taong pumaprotekta sa kanya. Sir, telepono ho. Sino raw? Si Salve ho. Hello? Salve? Mabuti naman naalala mo pa ako. Tigil-tigilan mo na yung pananakot mo sa amin. Alfred, kayo ang nagsimula ng lahat. Gumaganti lang ako. Sinong tumutulong sa'yo? Paano ka nakatakas? Paano ka nabuhay? Malalaman niyo rin sa taktang panahon. Salve! Hello! Sir, nandito na po yung susunod na appointment niyo. Sige, papasukin mo. Sige, pasok kayo. Sila po yung mga taga-mataas na paaralan ng Magandang Summer umaga Selena. po, Mayor. Maupo kayo. Sige. Kuha mo sila ng may inom. Kape, juice, tubig kahit ano, tsaka mga makakain. Dali mo din lang dito, ha? Yes, Mayor. Magandang umaga po. Hayop ka, Alfred. Darating din yung araw mo. Excuse me. Pwede ka may istorbo? Bakit? Nakita niyo ba si Derek? Si Derek. Wala si Derek eh. Bakit? Parang nakita na tayo. Sa party ni Mami Vita. Ako si Lawrence, yung assistant ni Derek. Oo. Alala ko. Oo. Actually, 2 beses tayo nakita eh. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Ako nga pala si Salve. Salve? Ikaw si Salve? Mga estudyante ko po sila, si Carla Andrada po at Edison Medina. Mga valedictorian at salutatorian po sila na mataas sa paaralan ng San Marcelino. Ganun ba? Matatalino pala itong mga batang to, ha? Ay opo, hindi lang po sila matalino, saksakan po ng sipag sa pag-aaral. Sa katunayan nga po, nakapasa sila sa Ateneo at UP sa Maynila. Kaya lang po hindi kayang pag-aralin ng mga magulang nila. Kaya nga po lumalapit kami sa inyong mayor. Sayang naman po kung hindi sila makakapasok. Nako, tinitiyak ko po sa inyo, isang araw ipagmamalaki sila ng mga taga San Marcelino. Sayang nga naman, ano? Ay, sige. Ganap tayo ng magsasponsor para sa inyo. Ang scholarship nyo at yung pamamalagi nyo sa Maynila. Talaga po, Mayor? Oo naman, ang mga batang katulad nyo na matatalino, dapat hindi pinababayaan ng bayang ito. Maraming salamat, Mayor. Naku, tiyak na matutuwa yung mga magulang nila sa magandang balita. Walang ano man yun, iwan nyo yung numero nyo dyan, ha, Carla? Para pag meron na kayong magsusponsor dito para sa inyo, tatawagan namin kayo agad para sabihin sa inyo magandang balita. Ay naku, maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat. Po. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat, Ganun talaga, wala kayong tulungan. Maraming salamat po. Tutuloy na po kami, Mayor. Sige. Maraming salamat po, Mayor.
Bakit? Parati ka sa akin nakikwento ni Derek. Ano naman kinikwento niya tungkol sa akin? Na maganda ka at mabait ka raw. Wala si Derek dito eh. Nakipag-meet yata dun sa suppliers. Lawrence, baka gusto mo munang pumasok sa loob para makuha man lang kita ng maiinom para hindi naman sayang yung biyahe mo. Hindi na, huwag na. Baka pumunta si Derek sa restaurant. Pupuntahan ko na lang siya doon. Nice meeting you, Salve. Nice meeting you too. Tita, nakakaya naman. Kayo pa yung personal na nagdala ng mga supplies dito. Naniniwala ako na sa negosyo, kailangan ng personal touch. Eh, kaya pala kayo yung #1 businesswoman sa kabilang reyon eh. Ikaw ha? Pina-check mo ko? Hindi naman, tita. Kaya lang, kasama yung sa routine namin eh. Siyempre, kailangan ko malaman yung background ng kadil ko sa negosyo. That's very wise. Kung sa bagay, sa panahon ngayon, mahirap na magtiwala sa kung sino-sino. At ano naman ang nalaman mo tungkol sa akin, Aber? Tulad nga na sinabi nyo, ikaw si Verna Hornales, an accomplished businesswoman. That's right. Businesswoman extraordinaire. Bakit? Sa palagay mo, may itinatago ako sa'yo? Hindi naman, tita. Wala. Actually, maingat lang talaga ako. You're everything that they say you are. Magaling na businessman, very intelligent, and charming. Kayo, tita, pina-check nyo rin ako, no? But of course! Hindi po ako makapaniwala nung natanggap ko yung tawag niyo. Gusto ko lang talaga sabihin sa'yo ng personal eh. Good news. May nakausap na ako na pwedeng mag-sponsor para sa college mo. Talaga po? Siguradong matutuwa yung tatay ko nito. Maraming salamat po talaga, Mayor. Pangarap niya po kasi talaga na makapagtapos ako ng college. Well, nasa akin na yung detalye pero naiwanan ko sa kwarto eh. Since tapos na naman tayo kumain, samahan mo na ako sa kwarto para mapakita ko na sa yung mga detalye. Ganun po ba? Sige po. Tara. Okay nang bahala dyan, ha? Sige po, sir. Dahan-dahan, ha? Nanggaling ako sa rancho. Dito ka lang pala. Hindi ko nasabi sa'yo na pupunta ako dito sa restaurant. Tagal na rin kasi ako hindi dumadaan dito eh. Kaya tingnan mo, naipon lahat ng mga pipirmahan ko. Nakilala ko nga pala si Salve. Yung sinasabi mong babae. Oh, okay ba siya? Okay naman. Maganda ba? Okay naman. Mabait? Oh. Alam mo, Lawrence, malaki ang pagkakaiba ni Salve mula nung unang beses siya mapunta sa amin. Pero sa tingin ko, siya pa rin yung Salve na nakilala ko na gusto kong alagaan at protektahan. May gusto ko sa kanya. Hindi. Hindi ko na siya gusto. I think I've fallen in love with her. Pasok ka. Halika rito. Ilagay ko lang dito yun eh. Buka mo na, Carla, ha? Ako hindi ko alam kung saan ko nailagay. Mayor? Di ba gusto mo makapag-aral? Opo. Di ba gusto mo ng scholarship? Opo. Bigay mo sa akin ang gusto ko, ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Mayor?
Wag mo! Mayor, wag po! Wag po! Talagang mahirap yata hanapin kung si Salve, ha? Ginalugad na ng mga tauhan ko ang buong San Marcelino pero hindi siya mahanap. Nararamdaman kong nandito lang siya sa malapit. Nanonood, nag-aabang. And waiting for the right time to strike. Kaya dapat, Lolo, unahan na natin siya. Tama ka. Pagpapatuloy ng mga tauhan ko ang paghanap kay Salve. Saan na ba kasi si Alfred? Siya dapat ang nag-aasikaso nito. Oh, I forgot. Tumawag nga pala si Marcia. Sabing, huwag mo na daw hintayin si Alfred ngayong gabi dahil meron siyang dinner engagement. Tingnan mo nga naman, oh. Minumulto na nga tayo ni Salve, itong napakagaling kong asawa, kung kani-kanino pa nakikipag-dinner. Kung tutuusin nga, problema niya ito. Sigurado ka ba kay Salve? Sandali mo pa lang siya nakikilala. Yun nga yung pinagtataka ko, Lawrence. Sandali pa lang yung panahon na nakakasama ko si Salve, pero parang kilala ko na siya. Eto, Lawrence, medyo bato ito pakinggan eh. Pero naniniwala ka ba sa soulmates? Ewan. Kasi Lawrence, sa tingin ko si Salve ang soulmate ko. Hindi ko alam eh. Ngayong nakita ko na siya, pakaramdam ko, hindi kompleto ang buhay ko pag hindi ko siya nakikita. Ganun ba yun? Alam mo, wala akong pakialam kung saan siya nanggaling. Wala akong pakialam kung ano man yung pinagdaanan niya. Kasi pare, sobrang sakit yung pinanggalingan niya eh. Gusto ko ako yung taong tutulong sa kanya para makalimot. Gusto ko ako yung nagiging knight in shining armor niya. Gusto ko ako yung taong tutulong sa kanya para makalimutan ng lahat ng mga masasamang nangyari sa kanya. Para naman makapagsimula na siya, kasama ko. Baduy nga. Isipin mo na lang para sa future mo to. Huwag ka magkakamali magsumbong. Kung hindi, papatayin kita. Mga pamilya mo. Tandaan mo, mayor ako. Don't worry. Makukuha mo ang scholarship mo. Sa tingin ko si Salve ang soulmate ko. Soulmates. Hello? Hello, sir. Wala pa akong ganong impormasyon. Pero pag meron, i-report ko agad. Derek, andiyan ka na pala. May gusto kasi akong sabihin sa'yo, Salve. At tara, upo tayo. May sasabihin din ako sa'yo eh. Ano yan? Alam mo, Derek, kanina ko pang iniisip kung dumating na nga ba ang tamang oras. Na ano? Handa na ako, Derek.
handa na akong harapin si Alfred. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Ang laki-laki na nga ng problema natin kay Salve kung ano-ano pang inaasikaso mo. Nga mo nga yung boses mo. Alam ka namang kalimutan ko yung responsibilidad ko pagiging mayor dahil dyan sa Salve na yan. Malapit ka nang matanggal sa pagiging mayor mo kapag hindi mo siya nahanap. Hindi kaya ni Salve ang iniisip mo. Alfred, buksan mo nga yung mga mata mo. Ang dami na nang ginawa sa atin. Pinatay niya si Harry. Kinidnap niya si Cherry. At pati ako muntik niya patayin. At hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakaganti sa atin. Kaya pwede ba hanapin mo na siya bago pa niya tayo patayin lahat? Araw-gabi, wala akong iniisip kundi yung galit ko kay Via at Alfred. Gusto ko nang matapos to. Para sa ganun, makapagpatuloy na ako sa buhay ko. Sige, Salve. Kung sigurado ka na talaga dyan, kailangan simulan natin yan sa pagpaplano. Alam mo, Derek, nagpapasalamat ako na ikaw ang nakahanap sa akin. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ay, ano nga pala yung sasabihin mo sa akin? Wala. Makakapagantay naman yung sasabihin ko sa'yo. Sige. Good night, Derek. Good night. Ihanda mo yung mga tawan, may gagawin tayo operasyon. Magsabi lang kayo kung kailan. Sir Derek, andyan po si Mang Ernie, pag-alaga ng kabayo. Kailangan na po kayo makausap. Sige, patuloy mo. Mang Ernie, ako po. Sir Derek, pasensya na ho sa abala. Gusto niyo raw akong makausap? Parang awa niyo na ho. Tulungan niyo ho ako. Tukol saan? Sumama po kayo sa akin. Sige, tayo na. Balita ako naghahanda na raw kayo ni Derek para humarap kay Alfred. Panahon na para harapin ko yung mga multos na nakaraan ko. Sana naman kapag nangyari yan, talagang tuluyan na silang mawala. At makahanap ka na rin ng katahimikan. Sana nga po. Mag-ingat ka sa pagbabalat mo niyan. Kapag nasugatan mo yan, magiging mapait yan. Ay! Nasugatan ko na nga po. Sandali lang po. Punta lang po ako sa likod kay Nita. Hello? Oh, anong balita? May lead ka? Saan? Batangas? O sige, papunta na kami dyan. Ano po ba nangyari sa kanya? Siya ho si Carla, anak ko. Kagabi, sir, nung umuwi siya galing ng kabisera, iyak na iyak yan dyan. Pero kanina, napilit ko siya magsabi kung anong nangyari sa kanya. Sir, pinagsamantalahan ho anak ko ni Mayor Alfred. Si Mayor? Mayor Alfred De Leon? Wala na hong iba, sir. Ayop talaga yun, ha? Natatakot naman ho ako magsumbong sa mga pulis, eh. Kasi baka kung ano gawin nila sa amin. Mga pangyarihan ho si Mayor at siguradong wala kaming laban sa kanya. Pero hindi ko pwedeng palampasin ko ginawa niya sa anak ko. Hayaan nyo, hindi makakalagpas nung ginawa ni Mayor sa inyo. Tutulungan ko kayo. Salamat ho, sir. Salamat po. Carla, hayaan nyo. Tutulungan ko kayo para maparusahan yan si Alfred De Leon. Pero kailangan mo maging matapang. Kaya mo ba yun? Ha, Carla?
Sige na. Alfred, ano to? Para kay Salve. Yan lang ba ang kaya mo? Ano gusto mo gawin ko? Ang gusto ko, patayin mo si Salve. Eh, hindi nga natin alam kung nasan siya eh. Mayor ka! Gumawa ka ng paraan! Ewan ko, bakit hindi mo palabasin ang wanted siya na kriminal? At ano? Ibubulgar niya lahat ng alam niya tungkol sa atin? Alfred, ayoko ng ganito. Para tayong daga sa kulungan. Paparating na ang pusa, wala pa tayong magawa. Hindi natin alam kung nasaan siya. Hindi rin natin alam kung sinong padrino niya. Ang pinakamagandang gawin lang natin ngayon ay ipaghandaan yung pag-atake niya. Yun lang. Ano yun? Alfred? Alfred! Oh, Hindi mo ba yun? Ha? ano? Parang may bumagsak eh. Hindi mo ba narinig? Bumagsak? Lakas-lakas, hindi mo narinig yun? Wala kang ilaw! Ah! Ano? Alfred! Sino ba kayo? Sandali lang! Sandali lang! Saan niyo kami dadalhin? Saan niyo kami dadalhin? Sandali lang! Saan niyo kami dadalhin? Alfred! Awan niyo! Tinanong na kita dati. Ulitin ko lang ulit. Sigurado ka ba? Oo, Derek. Gusto kong makita si Alfred lumuhod sa harapan ko. Gusto ko siyang makitang nagmamakaawa para sa buhay niya. Halika na. Ano bang napakaganda mong balita at pinapunta mo pa ako rito sa Batangas? Ma'am, may ipapakilala po ko sa inyo. Ako ang nag-ayos ng lahat ng papeles sa pag-ampon kay Salve. Pinapalitan ni Amparo ang pangalan niya at pinagawan siya ng bagong birth certificate. Attorney, nabanggit ba ni Salve kung anong tunay niyang pangalan? Ang sabi ni Salve noon, ang tunay na pangalan niya raw ay Emma. Si Salve nga si Emma. Siya nga ang anak ko. Sandali, Alfred! Sandali, bitawan niyo nga kami! Sabi ko na nga ba, ikaw may pakana ng lahat ng ito eh. Laki ng pinagbago mo ah. Ang dating tatanga-tangang Salve. Inahay mo naman magiging ganyan na itsura. Lahat ng tao nagbabago. Eh, hindi mo kaya gawin ito mag-isa. Sino tumutulong sa'yo? Ako. Derek? Pero bakit? Wala naman kami kasalanan sa'yo ah. Sa akin, wala. Pero kay Salve, meron. Ano ba talaga kailangan mo? Ang kailangan ko? Pagbayaran niyo lahat ng kasalanan niyo. Oka! Ano gagawin niyo? Ano gagawin niyo? Ma! Pigilan niyo na yan! Sabi maawa ka na! Sana bukas may babalik ko lang ang dati nating pag-ibig, ang init ng pananabik. Di sana ganito nang hihinayang sa'yo.
hanap